Hello mga ka-zombie! So, papaliwanag ko po ngayong araw ang sinasabi nilang golden period. So, yung golden period na yan, matagal na siyang na-update, no? So, sa mga practitioners, mali na yung alam ninyo tungkol sa golden period. Existing pa rin siya, pero hindi na siya updated. Existing dahil somewhat totoo, somewhat hindi. So may part doon na totoo, may part doon na hindi. Hindi po totoo na after 6 months ay kung ano man ang naiwan na hindi gumagalaw ay permanenteng hindi nagagalaw. Ang pinanggalingan po ng idea na yon ay mga lumang research. At ang research na yon ay animals pa ang mga subject ng research na yon, hindi tao. Isa pa, walang longitudinal study o mahabang research ang ginawa para makita kung totoo ba na after 6 months ay wala lang improvement. Kasi after 6 months, tinitigil din nila ang research. Ang utak po natin ay binubuo ng maraming cells. At dahil marami po siyang cells, nung na-stroke tayo, nasira siya. Ay kapag namatay ang brain cells, hindi na siya maaayos. And sa unang 6 months after mong ma-stroke, ang katawan mo ay nakapokus sa pagre-repair. Kasi ang natural na reaksyon ng katawan ay ibalik ka sa stable na sitwasyon. So lahat ng nutrients at protein ay napupunta sa pagbuo ng bagong cells. Hindi lang sa utak ha, kasi maraming bahagi ng katawan natin ang naapektuhan. Ang isa sa mga bumubuo ng cell ay protein. Kaya mapapansin ninyo, marami sa atin ang numinipis ang buhok, naglalagas ang buhok, dahil ang buhok ay gawa sa protein. So, pagpasensyahan nyo muna ang katawan ninyo kung sakaling ngayon ang nangyayari sa inyong buhok, dahil nakapokus siya sa pagbuo ng mga bagong cells na magagamit mo para makarecover ka. So, kahit anong gawin mong kain ng protina, mapupunta lang yan sa pag-build ng bagong cells. No? Sa loob ng 6 na buwan ay nag-work ng overtime at doble ang katawan natin kasi aligaga sila. Kasi para ka lang adrenaline rush na may stress sa katawan mo. Hindi siya stress psychological lang, kundi stress physical. Kailangan mag-react yung katawan. At bilang bahagi ng reaksyon niya, ay nagtatrabaho siya ng double time. Meron siyang 6 na buwan na usual na time para ma-rebuild niya yung napakaraming cells na kailangan niyang buuhin. Parang sa baby, di ba ang baby, tingnan niyo yung logic, ang baby na bubuo sa siya natin up to 6 months, mula pagka-fertilize ng egg, ang bilis ng baby dumami ng cells hanggang 6 months. Tapos, after 6 months, bumabagal na yung growth niya sa loob ng tiyan. Ganon din yung nangyayari sa utak natin, no? Dahil aligaga yung katawan natin, ito yung pagkakataon natin para i-maximize yung energy ng katawan natin sa recovery. Bakit? At paano? Ito yung mga pagkakataon na dapat tayo ay nagte-therapy at nag-exercise para mabalik yung mga paggalaw ng mga braso, kamay, at binti natin. Kapag ginawa natin ng exercise, yung pagkaaligaga at energy ng katawan natin ay napupunta sa pagtuturo ng mga katawan natin na yun. At kaya, yung katawan natin, mahalagang turuan natin siya within 6 months. Dahil yung energy niya doon nakatuon. Pero, after 6 months ba, wala na talaga? Hindi totoo yun, no? After 6 months, babagal lang ang improvement. Akala natin wala,
pero meron. Yung karaniwan, kaya tumatagal yung ating improvement kasi minsan dahil sa sobrang bagal ng improvement after 6 months, tinitigil na natin yung exercise, tinitigil na natin yung therapy, tinitigil na natin maging hopeful for improvement. So talagang tatagal at hindi na mag-i-improve. Pero pwede pa ba talaga? Pwede pa. No, pwede pa. Pero wag mong asahan na bilis ng improvement within dun sa first 6 months period. Wag mong asahan na bilis siya ng improvement kung ginawa mo nung unang 6 na buwan. Ang pwede mong gawin is bumalik ka sa exercise at therapy program mo. Pero kung wala, pwede mong aralin, no? Bakit? Kasi natuturuan ang katawan. Parang baby, paglabas niya sa tiyan ng nanay, ay hindi naman siya tumitigil ng paglaki. Bumabagal lang yung paglaki niya at unti-unti siyang natutubo. No, so, ganun din tayo. So, after 6 months, bumabagal yung improvement natin kasi unti-unti tayo nagiging stable at hindi nagsasayang ng energy ang katawan natin. Yung iba, after 6 months, bakit walang improvement? Hindi wala, meron o maliit yan. Baka lamang dahil paulit-ulit natin ginagawa ay nakakabisado na ng muscles ng katawan natin. Dahil nakakabisado niya, wala nang effort, wala nang bago, so hindi na siya natututo. Para kang sinuntok lang paulit-ulit sa isang bahagi ng katawan mo. Na darating yung panahon, yung suntok na yun, hindi na siya masakit. So, ganun yung pakiramdam kapag after 6 months, kahit anong gawin mong exercise, wala lang nangyayari. Kasi baka mamaya, paulit-ulit yung exercise na ginagawa mo, hindi nag-i-increase yung intensity, hindi nag-i-increase yung bigat. So, walang changes ka rin na ginagawa sa exercise mo. O hindi kaya, yung exercise na ginagawa mo o yung program na sinusundan mo ay hindi fit para sa nangyari sa'yo. Kasi dapat ang program mo nakadepende sa kung anong gusto mong i-manage, ano yung damage sa utak mo. No? So yung recovery din, yung bilis din ng recovery ay nakadepende sa ano yung damage din ng utak mo. So, next time natin pag-uusapan yan. So, ano yung mga dapat natin balikan? After 6 months, pwede pa. Mabilis lang yung unang 6 months, mabilis lang ang recovery. Pero after 6 months, pwede pa. Basta, i-review mo yung training program mo kung akma ba sa pangangailangan mo. At matuto kang i-appreciate ang mga maliliit na improvement. Huwag kang masanay sa malalaking improvement. Yun lang mga ka-zombie. Kung may mga tanong kayo, pag-comment lamang kayo. Paalam!